Dear Servant of God, magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Chris, 29 years old, supervisor at IT expert sa isang malaking kumpanya. Summa cum laude po ako nung college at kilala sa opisina bilang problem solver. Kahit anong bug, error o sirang computer, kaya kong i-troubleshoot. Pero ngayon po, may problema akong hindi ko maayos. Ang puso kong wasak dahil kay Abigail. Mahal na mahal ko siya. Ginawa ko ang lahat, effort, oras, pagmamahal, pero iniwan niya pa rin ako. Alam ko paano mag-reformat ng PC, pero hindi ko alam paano i-reformat ang sugatang puso ko. Paano ko po ma-troubleshoot ang heart ko? Napakasakit, servant of God. Sana po matulungan niyo ako sa aking nararamdaman. Gumagalang? Chris. Sagot ni servant of God. Dear Chris, salamat sa iyong sulat. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Although hindi mo nabanggit kung anong reason bakit ka iniwan or paano kayo nagkahiwalay. Pero gusto kong ipaalala na ang puso ng tao ay hindi katulad ng computer na pwedeng i-reset sa isang click. Sa halip, kailangan natin ang divine troubleshooter, si Lord Jesus. Sabi ng Bible sa Psalms 34:18, The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Ang ibig sabihin nito, hindi ka iniwan ni Lord kahit iniwan ka ng mahal mo. Siya mismo ang mag-aayos at magpapagaling sa puso mo. Chris, baka kaya mas lalong sumakit kasi pinilit mong hawakan ng taong si Lord lang ang dapat humawak. Tandaan mo ang sabi sa Proverbs 4:23, Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kaya ang payo ko, Chris. 1. Ibigay mo kay Lord ang sugatan mong puso. Siya ang pinakamahusay na healer. Mateo 11:28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. 2. Hayaan mong si Lord muna ang maging first love mo bago ang kahit sino. Hinding-hindi ka niya iiwan. Sabi nga ng karamihan, walang forever. Yes, kasi kay God lang yon makikita. 3. Huwag mong madaliin ang bagong pag-ibig. Pagagalingin ka muna ni Lord dahil marahil may the best Lord para sa'yo. Sabi ng Kawikaan 19:14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. 4. Kapit ka sa kanyang pangako sa Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. Darating ang panahon na tatawa ka na lang sa sakit na ito, kasi makikita mo na may mas magandang plano si Lord para sa'yo. Priority mo si Lord at siya ang bahalang maghilom sa puso mo. Priority mo si Lord at siya ang bahala sa love life mo. Mateo 6:33. Datapuwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay idaragdag sa inyo. Nagpapasalamat at nanalangin, servant of God. For more inspiring advice, videos, and encouragement, please like, share, and follow. Thanks and God bless!